Yan yung palay natin ngayon. Kita nyo, halos yan nakikita nyo dyan sa ibabaw, plug leaf sheaf. Pag nagkalaman na yan, ay kitang kita na natin pati yung pagitan puro laman. Okay? Napakaganda. Yan yung sinishare ko sa inyo kanina, na kung gusto nyong anihin yung 10 metric tons per hectares, yan na yung pinakamalapit. Gawin nyo na 11 inches. Yan, nalinisan na po natin. Tinanggal natin yan para hindi pamahayan ng ibang bahay maya. Ang dami nila kahapon. Para may tawag doon, may iwasan po natin na ubusin yung kansat-satin yung gilid. Ay sayang. Ay lalaglag. Maraming malalaglag. Ay sayang naman. Yan na yung palay natin. Standing crop. Milking stage na po tayo. Tapos papasok tayo sa soft dough next week. Okay, soft dough to hard dough stage. Mayroon pa tayong 2 times, 1, 2 or 3 times pa na magpapasok na to. Pero yung last na ay parang dilig na lang yung hard dough stage natin, dilig na lang yan para yung kwan po natin ay masagad yung inferior greens dun sa batok. Baka bilis at napabiyayaan ulit tayo ng magandang sikat ng araw. Hearing is caring. Happy farming. Mas malaro na yon kaysa itong jackpot 102 po natin. Pansinin nyo yung LCC ay nasa 5 na or humihigit na konti, pero okay pa rin dahil may sapat tayong potassium. Tapos pagpunta natin dito sa RC46 na halos mapabayaan na, tignan nyo, nangungulubot yung nauna yan ng halos 15 days na nag-direct seeding, nangungulubot na yung dahon. Yan yung palagi kong sinishare sa inyo na water stress na. Ibig sabihin yan dapat nakalabas na yan yung uhay, dapat nyan ang tagal na yan na na-direct seeding, tapos kulang sa tubig ay late maturity. Ayan yung kon natin. Medyo ilayo natin konti para makita nyo. Ayan. Tignan nyo. Nasa milking stage na tayo. Yan ay parang yung sinampul ko sa inyo. Yan, 3 hectares yan. Sa kanila pa dun sa kabila. Sa pinsan ko yung isa, yung medyo yellow na. Hybrid din. Yan yung sample natin, yung linagay natin. Halos mamamatay-matay na. Hindi ko na nadidiligan yun. Yung sinampul ko sa inyo na binungkal ko, na linagay dun sa puno ng nyog. Ayun yung kinulang sa sustansya na. Tapos kulang sa tubig, stress sa tubig, kaya namamatay yung tip niya, nangungulubot. Yan yung sinasabi ko sa inyo ay napaka-critical kung nandito ka sa panahon ng flowering stage to green filling, ay nangungulubot yung dahon ng palay nyo. Ibig sabihin ay mahina sa resistant na yung palay ninyo, kulang sa sustansya, kulang sa tubig, potassium. Yan yung palay natin ngayon. Kita nyo, halos yan nakikita nyo dyan sa ibabaw, plug leaf sheaf. Pag nagkalaman na yan, ay kitang kita na natin pati yung pagitan puro laman. Okay? Napakaganda. Yan yung sinishare ko sa inyo kanina, na kung gusto nyong anihin yung 10 metric tons per hectares, yan na yung pinakamalapit. Gawin nyo na. Tinanong ko na ng paislang lang. Ang galing na
Google AI. Sasagutin niya yan at ang isasagot yung pinakamalapit, kukunin sa iba't ibang website na pinakamalapit na sagot. Kadalasan yan kukunin sa IRI at sa PhilRise at sa ResearchGate, MDI. Yan yung pagkukunan niya ng malalapit na sagot. Ayan, oh. Diba? Yung planting distance ng 20 by 20, okay po yun. 20 by 20, 20 by 20, 25 by 25. Napatunayan na po natin yan na madaling anihin, yun 10 metric tons. Sa 20 by 15, dahil mas malapitan, mas nangangailangan kasi yun ng dagdag sustansya at hindi pa natin nasubukan sa ganyang planted distance na tamnan itong maraming area. Okay? Pero consider mas malapit pa to, drone direct seeding, ganyan yung pagitan, ay nagsowi pa rin ng maayos kung ma-hit natin yung 10 metric tons per hectares dito sa Jackpot 102 na hybrid ng Leeds Agri Company na Drone Project Atlas, drone direct seeding ng LGUD Malig Isabela, Region 2, ay pwede natin gamitin yan 20 by 15. Mas maganda na naman dahil nai-transplant. Ang gawin lang natin ay buuin yung batok. Okay? Yun naman ang nahihirapan kayong bumuo sa batok. Yung pinakabatok niya dito. Milking na. May laman na yan. Ganun lang kabilis. Tapos, pansinin nyo, sa kapal na yan, may nakita na baka yung whitehead sa kapal na yan. Kung may damage tayo ng stem borer, sabihin na natin 1 sa 10 dyan sa isang pinitak, ay consider hindi na loss yun kahit may hahabol pa na tig sa 10 dyan sa buong 1 hektarya. Okay? Ay hindi na po losses yun. Wala na tayong losses dun sa stem borer. Okay, naligtasan na po natin yan dahil sa pamamaraan po natin. Ang timing natin ay dun sa boating stage to panicle exertion. Ito yung gawin ninyo. Pwede kung talagang talamak yung stem borer or di pa kayo nasihan sa unang bitaw nung boating stage, tirahin nyo na. Boating stage nandyan na yan. Kung transplant nandyan sa 55 dot. Kung sa direct seeding, nandyan na sa 60 plus days yan. Okay? Tapos, the after 1 week, tirahin nyo na naman. Yan na yung panicle exertion na yan na halos may 5% pwede nyong paluapan ng para sa uod, stem borer, ganon. Para sa BPH naman, brown plant hopper, white back plant hopper, huwag kayong gumamit ng systemic. Pwede kayong gumamit ng green and blue level, basta huwag kayong gumamit ng systemic sa early stage, vegetative stage, hanggang 30 to 40 days. Okay? Pagpasok ng funicle initiation, reproductive stage, pwede na kayong gumamit sa vegetative stage, tailoring stage. Huwag po kayong gumamit ng systemic o yellow level, high toxic or highly toxic na insect para hindi nyo mapatay agad yung mga beneficial insect na kakain dun sa ilalim ng mga itlog at mga insekto. Kasi once na napatay nyo yun, mapapagastos kayo at doon nagkakamali yung mga nagtatanim ng hybrid na ang ganda na. Tapos sa pagdating sa ganito, hanggang green filling, damage ng yung tinatawag ninyong inulmog na. Okay? Sa fungicide naman, sa fungicide, ang problema nyo na sobrahan sa nitrogen, full smut or full smooth yan, shift blight, bacterial leaf streak, bacterial leaf blight, funicle blight, dirty funicle, yan yung mga sakit. Tirahin ninyo sa boating stage. Kung gusto niyo mag-follow up dun sa parehas pa rin dun sa pamamaraan nyo sa pagpatay sa stem borer, ganun din yung pamamaraan yan sa funicle exertion. Pwede pa yon para
makontrol ninyo yung mga disease. Tapos sa Nicrat naman, rice blast ay seedborne po yan. Seedborne disease yan, kailangan ng seed treatment po yan. Kahit yung bacterial panicle blight, seed treatment na po yan. Or wag kayong bumili ng walang tag na seeds na may kahit may tatak na sako yung NA ay sinako lang na hindi naman dumaan sa tamang proseso. Hanapin nyo yung may tag. Kung gusto nyo naman maiwasan yan, kung nakatanim kayo ng walang seedborne disease, kumuha na kayo dun mismo, pag inbreed dyan, iulit ninyo, iruging ninyo, kagaya nyan, tanggalin yung halo para hindi dumami. Tapos yung damo, o ganun po lang, ganun po. Sharing is caring. Maraming salamat. Happy farming. Tara sa loob. Galing ha. Luwang. Nagaan po natin para makapag-ayos pa tayo ng pilapil bago tayo pupunta dun sa Quezon. Para matapos natin yung